Tayo pong lahat ay tumayo muli at buksan po natin ang ating banal na kasulatan dito po sa sulat ni Paul, dito po sa unang Timoteo, kabanatang 6, mula po talatang 11 hanggang 16. 1 Timothy chapter 6 verse 11 to 16. Okay, nice ko pong basahin muli. Okay, ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay ng matuwid, maka-Diyos, may pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis at kaamuan. Ipaglaban mo mabuti ang pananampalataya, panghawakan mo ang buhay na walang hanggan dahil diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Iniutos ko sa iyo sa harapan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat at sa harapan ni Kristo Jesus na nagbibigay ng mabuting patotoo sa harap ni Poncio Pilato. Sundin mong mabuti ng may katapatan ang mga iniutos sa iyo hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Siya'y darating sa panahon itinakda na mapagpala at mapakapangyarihan Diyos, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan at nananatili sa liwanag na di matititigan. Walang taong nakakita o makakita sa Kanya. Sa Kanya ang karangalan, kapangyarihan, walang hanggan. Amen. Tayo po'y dumako muli sa panalangin. Muli aming Ama, nagpapasalamat po kami sa kaloob niyong buhay na ito sa amin. Salamat sa magdamag at maging sa isang linggong nagdaan, Panginoon, na kung paano po niyo kami ay iningatan, ginabayan, Panginoon. At gayon din, kinatagpo sa lahat po ng aming pong mga pangangailangan. At kaya mo na maging handa rin po ang aming mga puso sa mga sandali pong ito. Kung meron po kayo nakikita ng aming karumihan, kasalanan naman Diyos na marahil po ay namin pong nagawa, Panginoon, ay patawarin niyo po kami. Alang-alang muli sa iyong kahabagan, Panginoon, kami po ay buong puso, Panginoon, na nagpapakumbaba at patuloy naming hinihiling, Panginoon, ang iyong pagpapala sa mga sandali pong ito. Muli, taas mo ang iyong banal na pangalan sa aming kalagitnaan, sa ngalan po ni Jesus na aming Panginoon at aming pong tagapagligtas. Amen, amen. Sige po, tayo po yung makakaupo na muli. Okay, nice po magandang mensahe po ng Diyos. Sa umaga pong ito, the commandments of godliness. Mga utos ukol sa kabanalan o maka-Diyos na buhay. So ito yung sulat ni Paul kay Timothy, no, sa kanyang nakababatang kamanggagawa na kanyang itinalaga dito po sa iglesia sa Efeso, no. At marami hong sinuong ito hong si Timothy sa pagsimula ng kanyang pagmiministeryo dito po sa iglesia sa Ephesus, no. Kaya nga muli ay pinlakas niya ang loob nitong batang manggagawang ito upang hindi ho ito panghinaan ng loob, no. At siya rin, no, na nagbigay ng mahalagang paalala ukol dito sa issue ng godliness o ng kabanalan. So nais ang Diyos na magkaroon si Timothy, o nais ni Paul din na magkaroon si Timothy ng isang mabuti at magandang patotoo. O bilang isang ministro, bilang higit sa lahat ay bilang isang lingkod ng Diyos, no? Kaya makakarelate tayo rito, no? Siya rin naman ang inaatas sa atin upang tayo po ay bilang mga Kristiyano ay magkaroon po tayo ng mabuting patotoo. Amen po ba, no? Sa loob ng ating tahanan, sa atin hong mga workplace, no, saan man tayo nagtatrabaho o saan man tayo napadako roon ay na isang Diyos at kalooban ng Diyos na magkaroon ho tayo ng mabuting patotoo, no, na siyang magre-reflect sa atin, no, ng kabanalan ng Diyos, ng kanyang kabutihan, ng kanyang pag-ibig, no, sa pamamagitan no ng ating mga buhay. Ano po? Yan. So hindi naman ho ito perfection, ano ho, kaya nga tayo po ay sa biyaya lang po ng Diyos, tayo po ay kanyang itinuring na mga taong banal, no? Hindi katulad nung ating nakagisnang aral tungkol doon sa may tuturing na isang tao ay banal, kailangan siya ay namuhay, no? Na talagang matuwid nung siya po ay nabubuhay pa, no? At yung kanyang katawang lupa sa matagal na sa libingan ay hindi ho nabulok, no? So yun ho ang pamantayan para ang isang tao po ay ituring na isang banal o santo. Pero sa gana ng Biblia, sinasabi po rin lahat ng mga makasalanan na nakipag-isa kay Kristo
ay itinuring ng Diyos na mga taong banal. Amen. Tingnan mo nga yung katabi mo. Yan. Mukha ba siyang banal? Okay. So, wala ho sa itsura yan. Wala ho sa panlabas na itsura. Kundi saganang atin, saganang isang pagpapala pong spiritual na ating tinanggap mula po sa Diyos sa pagmagitan ng ating pong pakikipag-isa kay Kristo ay yung tayo po ituring ng Diyos na mga banal. So gayon pa man, sa aganang ating kondisyon ay kailangan din ho nating tayo ho ay umakto ayon doon sa atin hong kalagayang ito na pinagkaloob ng Diyos sa atin. Dapat tayo magpakabanal. Sinasabi po ng Biblia, ito po yung utos, noon pa man, sa ganang bayan po ng Diyos, nung siya'y nakikitungo sa kanyang bayan, at magpahangga, dito po sa New Testament times, yung sulat ni Pedro, na sinipiri niya yung sinabi ho ng Diyos, yung ukol doon sa kabanalan, magpakabanal kayo sapagkat ako, ang yung Diyos, na tumawag sa inyo ay banal. Amen. So hindi na natin kailangan pa yung pamantayan po ng mundo para pa tayo ay turing na mga taong banal sapagkat dahil kay Kristo tayo po ay mga itinuring ng mga banal ng Diyos. Okay? Amen. So para si Timothy ay magkaroon ng mabuting patotoo ay sundin niya itong mga utos na ito patungkol sa kabanalan. Okay? Amen. So number 1, isa sa kanyang mahalagang atas, ito pong siya'y lumayo, umiwas. Ngunit ikaw, sabi rito sa verse 11, ikaw na lingkod ng Diyos ay umiwas ka sa mga bagay na ito. So isa sa mga problema sa ministeryo nito pong si Timoteo ay ito pong mga false teachers na naglipa na po rito sa iglesia. Isa ito doon sa mga practices at gawain ng mga mga guro nito ay ang mga ito. Sige po. Una, ay yung pong kapalaluan. So itong mga false teachers na ito ay mataaso ang kanilang mga palagay sa ganang kanila pong mga sarili. So ito ay sa mga bagay na pinaiwas si Paul kay Timothy na huwag siyang magkaroon ng ganung uri ng palagay, na mataas na palagay sa ganang kanyang sarili. Amen po. Kung siya may ginagamit ng Diyos, purihin ang Panginoon. Amen. Na kung siya man ay matagal na, may ituturing o bati ka na sa paglilingkod, ay huwag niyang ituring na ganon kataas na ang kanya pong naabot sa larangan po ng paglilingkod. So itong mga false teachers na ito ay meron silang ganong maling mga palagay sa ganang kanilang mga sarili. Kaya sabi ni Paul, iwasan mo ang kapalaluan, o yung pagiging conceited, o yung pang mataas na palagay sa ganyang mga sarili. Pangalawa ay yung covetousness, yung pag-iimbot. So itong mga false teachers na ito ay mga religious racketeers, Sinasabi nga na sila yung mga religious scammer. Ginagamit nila ang Diyos, at maging itong mga gawain ito upang para sila ay kumita ng pera. Ginagawang hanap buhay. Amen po. Naalala ko yung minsan ako po ay kumuha ng krasam doon po sa PSA. Na consider nila yung polisiya na isosurvey nila kung talaga merong ang isang pastor na nag-a-apply para sa krasam na ito o yung lisensya para magkasal, ay kailangan meron siyang meron kang church na talagang pinagpapasturan. So kasi dahil sa kanila ay marami daw po mga bogus na mga pastor na nag-a-apply po roon dahil ginagawa ho nilang hanap buhay. Siya nga naman, pagka sila'y magkakasal, merong bayad po yun. So, ganun ang kanilang naging pangunahing layunin sapagkat ito, ang nilalaman ng kanilang puso. Amen po. So, paano yung pinapayo kay Timothy, ni Paul, na huwag niyang gamitin ang ministeryo para lamang kumita ng pera. Huwag mong ganun hanap buhay ang paglilingkod sa Diyos. Amen po. Bagamat maaari nga may karapatan ang isang manggagawa sa kanyang pinaglilingkuran
Pero tulad ni Paul, no, sinabi niya, hindi niya ginagamit yung ganung karapatan upang mawala sa isipan ng mga tao kung bakit ho siya, o masamang kaisipan sa mga tao kung bakit ho siya naglilingkod. Amen po? Yan. So wag niyang tularan itong mga false teachers na ito na ginagamit nila ang ganitong pagmiministeryo dahil sa hangad na kumita ng salapi. Pangatlo, sila po ay mga anti-gospel, no? Sila po ay kalaban ng ebanghelyo ni Kristo. No? Kaya yung babala ni Paul doon sa mga taga-Galatians, no? Kung meron mang anghel o sino man, mga nagmamaraling mga mangangaral, ang mangaral ng iba, doon sa mabuting balita na ipinapangaral ni Paul ay pakusampain siya. No? At ito mga false teachers na ito ay nangangaral po sila ng ibang gospel. Okay, pag sinabi natin gospel, good news. Amen po ba? No, sabi ni Paul doon sa verse o chapter ng Romans, verse 16, hindi niya ikinakahiya ang ebanghelyo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat nananampalataya kay Kristo. Purihin po ang Panginoon. So the message of the gospel then, sinabi niya sa 1 Korinto, kabanatang 15, na sa pamagitan nito, tayo puro ay naliligtas. Amen. That's good news di ba? Bakit nga po ba mahalaga ang kaligtasan? Sapagkat ang lahat ng tao ay nagkasala. At walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. We are born sinners, di po ba? Meron tayong ganung uri ng kalikasan nung tayo po iisilang. No, iba po yung mga ginagawa ho natin, mga personal sins, no, na ginagawa ho natin. So, ang tao ay hindi may tuturing na matuwid. Ayon po rin sa Diyos, no, sa kanyang mga salita, na walang taong ituturing na matuwid kahit nga po ba sila ay nagsisikap na gumawa para sa kautusan, subalit wala hong nakatupad sa buong kautusan. No? Kaya nga, kung ikaw ay sumablay doon sa isa, ay ikaw po ay sumasablay din doon sa karamihan. Yung ba 10 utos, di ba? Oo nga, hindi ka nagnanakaw, hindi ka ginagalang mo yung ama't ina, yung mga magulang, hindi ka nangangalunya, pero ikaw naman ay sumasamba sa Diyos-Diyosan, eh sumablay ka sa isang utos na yon, ang lahat ng pay parang atin na hudo pong sinuway. Andiyan po ba tayo? Yan. Kaya wala akong may tuturing na matuwid Kahit mukha ho tayong anghel, kahit na tayo po ang pinakamabuti ng tao at pinakareliyosong tao dito sa mundong ito. Kaya nga si Paul, sulat niya rin doon sa Romans chapter 10, ang marubdob kong naisadalangin sa Diyos ay maligtas yung kanyang mga kababayan. Alam niyang at mapapatunayan niya na sila ay mga nagsisikap na maging kalugod-lugod sa Diyos. Pero mali yung kanilang pamamaraan at batayan ng kanilang pananampalataya. Kasi nakabatay sa pagsunod, nakabatay sa mga gawa. Gayong ang kagandahang loob ng Diyos ang siyang sentro nito pong mabuting balita ng Ebanghelyo. Nandiyan po ba tayo? O, sino rito pupunta ng langit pag siya'y namatay mamaya? O, paano ho yung iba? Okay? Amen. Pang-apat, no, na pinaiwas ni Paul kay Timothy ay yung pong siya maging sanhi, no, ng divisiveness, no, o maging sanhi ng pagkakawatak-watak. Huwag siya maging instrumento ng pagkakasira-sira at pagkakawatak-watak ng mga magkakapatid. Amen po ba? Diyan po tayo. So ito kasi mga false teachers na ito ng mga nagpapakawala ng mga pangungusap ng paninira, no, especially kay Paul, no, at ganyan din kay Timothy, para mabaling sa kanila. Ganyan ng mga naninirang tao di ba? Para mabaling sa kanila yung simpatsya ng tao, sisiraan niya yung mga tao. Okay? Amen po. So iwasan niya itong mga ganitong mga bagay, no? At mga ugali at mga practices nito mga false teachers na ito. Okay? Ikaw, Timothy. So hindi lamang po yung pag-iwas ay tanda ng kaduwagan. Ano po? Kundi ang pag-iwas sa mga bagay na ito ay tanda ng karunungan. Tama po? Yan. Sino nga po ba yung mga may tuturing ng mga taong marunong, may taglay na karunungan? Yung mapagpakumbaba. Amen po. Yung hindi maibigay sa salapi.
Amen. Yan. Hindi humili ka ng mga divisiveness. Okay? Amen po. Okay. So, naalala natin yung kwento patungkol kay Joseph, di po ba? Si Joseph ay napunta ho doon sa Egypt at siya ay napunta roon kay Potiphar. No? Siya ay nanilbihan po roon bilang isang alipin. At dahil siya ay pinapatnubayan ng Diyos, ay pinagkatiwala ni Potiphar ang lahat ng mga bagay ukol sa kanyang sambahayan, sa kanyang bahay, no, sa kanyang negosyo, di ba? Ganun siya nagtiwala kay Jose dahil sa nakita ni Potiphar na si Jose ay pinapatnubayan ng Diyos. Amen po ba? Yun ang kagandahan noon eh. At si Joseph ay minsan kinahumalingan nung ito pong asawa ni Potiphar at siya ay araw-araw po ay tinutokso nito para siya po ay sipingan nito. No? Araw-araw po yun. Yung temptasyon na yun ay dinala at hinarap ni Jose, no? Sa araw-araw ng kanyang pakikisama doon sa sambahayan, especially doon sa asawa ni Potiphar. Okay? Pero alam natin, anong ginawa ni Jose? Siya po ay umiwas. Amen po? Hindi po siya bumigay. Amen po ba? Dahil nga po, no? Meron siyang iniingatang patotoo. No? Gayun din tayo, di ba? So ang pag-iwas naman eh hindi nangangahulugan duwag tayo eh. Hindi naman sakutan ng ating pagkabaklaho yun, tayong mga kalalakihan. Di ba? Minsan paratangan pa tayo dahil iaakit tayo, ipalagay na tayo po ay mga bakla. Tingnan mo nga yung katabi mo, bakla ka ba? Totoo po yan. Amen. Diba? May minsan nangyayari po nun. Dahil sa iwasan ang mga ganung uri ng kasalanan, no? Sexual, ay napaparatangan pa ng ibang mga bagay. No? Upang i-provoke. No? I-provoke tayo para bumigay tayo. Para bumigay ho tayo. Totoo po yan. Pero yung isang panindigan na dapat din nating gawin, no, sa buhay din natin bilang mga kalalakihan, ay yung pong ano na yun, di ba? Sabi ko, ang mata mo, nagiging sanina, yung pagkakasala, putulin mo. Amen po. Di ba? Totoo naman yan eh. Hindi namang kasalanan yung ikaw ay tumingin, no? Natural, lalaki ka eh, no? Lalo na, pagka yung babae may malaswang kasuotan, hindi po pwedeng hindi mo matingnan yun. Amen po ba, mga lalaki? Pero yung another look, di po ba? Iba yung tiningnan sa tinititigan eh. Di po ba? O doon na pumapasok yung pita ng laman. Natutokso daw ang tao kapag naakit siya. At kapag yung pita ay tumubo, nagbubunga daw po ito ng pagkakasala. At kapag ang kasalanan ay lumala, nagbubunga daw po ito ng kamatayan. Amen po ba? Hindi lang naman sexual temptation yan eh. Kaya sa mga material temptation, di po ba? No? Bilin mo ko. Di po ba? Bilin mo ko. Andiyan po tayo? So, flee from these things, no? Sabi ni Paul kay Timothy. So, hindi lang yung si Joseph, no? Magandang halimbawa ng pag-iwas sa kasalanan o sa anumang uri ng karumihan, kundi maging si David, di po ba? Nung siya po ay pinagtatangkaang patayin ni Saul, no? Dahil sa kanyang pananaghili, na yung simula nung mapatay ni David, si Goliath, nagkaroon na ng pagkainggit, pananaghili ito pong si Saul, si Haring Saul, kay David. No? Dahil yung sinasabi ng mga tao eh. No? Libo-libo ang mga pinatay ni David, samantalang si Saul ay konti lang. So nagkaroon siya ng maling kaisipan, palagay, no, na aagawan siya nito pong si David dahil doon sa mga sinasabi ng mga tao. Minsan nakaka-apekto talaga yan eh, di po ba? Yung mga sinasabi na para tayo ay magkaroon ng insecurity. Di po ba? Hello? Diyan po tayo? Pero ano ginawa ko ni David? Umiwas siya. No? Kahit nga may pagkakataon na pwede ninyang patayin si Haring Saul. Sabi nga ni Abisai, sabihin niyo lang, mahal na hari, tatarakan ko ito, siguradong patay ito.
Pero sinabi ni David, huwag mong gawin yan. Huwag mong tarakan, huwag mong patayin ang hinirang ng Diyos. Tingnan yung pagrespeto. Umiwas siya doon sa panganib na maaari siyang maipapatay ni Haring Saul, pero magkaroon siya ng pagkakataon na siya ay mawala sa landas, no? Ay gayon pa man, no? Ang kanya pong sinabi doon sa kanyang close insecurity ni si Abisai, huwag mong gawin yan sa lingkod ng Diyos. Okay? Amen po? So, nandoon pa rin yung paggalang at pagrespeto niya dahil yon ang hinirang ng Diyos. Amen po? Yan. So, gayon din, no? Tayo man bilang mga lingkod ng Diyos ay hindi naman tayo ganung kaganap. Ano po? No, nisisikap lang po tayo sa biyaya ng Diyos na tayo po ay maging ganap. Okay? So, hindi lang po yung pag-iwas, kundi meron naman din dapat siyang gawin. Hindi iwasan yung mali, kundi gawin naman niya kung ano po yung tama. Okay, pangalawa, so pursue godliness, no? Pag sumakitan mo na magkaroon ka ng maka-Diyos na buhay, no? At mamuhay sa kabanalan, no? Tulad ng righteousness. Sabi nga ho natin, righteousness. Ito ho ay may tinuturing doon po sa ating personal integrity. Pag sinabi natin integrity, ay yung sa kabuuan, no? Ng atin hong katapatan. Hindi lang tayo tapat sa isang bagay, no? Kundi sa lahat ng aspeto ng ating hong buhay ay kakikitaan ho tayo ng pagka-matuwid, no? Naalala ko po yung isang kwento patungkol doon sa isang magkasama, no? Na mature na ho sila, no? Magkasama ho sa isang lalaki, isang babae. At napagkasundoan ho nilang kumain, no? Sa isang fast food, no? Kaya dumako sila sa isang fast food chain at umorder po sila ng ano nila at ite-take out na lang daw po nila yung kanilang in-order. At aksidente na yung kahon na pinagbalutan na sa kanilang pag-aakala yun ho kanilang mga in-order na mga pagkain ay naglalaman ho yun ng payroll, no, ng mga manggagawa. So, hindi nila alam di ba? Kaya umalis sila, dala-dala yung malaking halaga ng salapi na yon, itutustusan at pambabayad doon po sa mga manggagawa. So, ang nangyari, nung matuklasan nila, nung kakain na sila doon sa may sasakyan, ay natuklasan nila na pera yung laman, hindi yung pagkain. So, ang sabi nila, naku, isoli natin to. Nagkamali yung ano doon na nagbigay sa atin ito. O nga, di sinoli nila. So, madalit sa kwento, sinoli nila doon sa ano. At tuwan-tuwa ho, siyempre, yung manager. Di ba? Tuwan-tuwa sila. At sa kabutihan at katapatan na pinakita nung magkasamang couple na yon, no? Kaya nangyari, gusto nila ipamedya. Sabi, hindi, kailangan na ano natin ito, sabihin natin ito, ang kabutihan pinakita nyo. Sige, di kinukunan sila ng camera para sa interview na rin. Sabi, nagpakatanggi-tanggi yung lalaki. Wag na ho, okay na ho yun. Basta mahalaga, naisoli ho namin. Hindi ho. Kailangan maihalat-hala itong inyong mga kabutihan at katapatang ginawa. Sabi, hindi, di ba rin na ho, okay na ho yun. Miski na, wag na ho. Wag na ho. Kapipilit, no, ay hindi rin siya napilit. Ano po, itong couple na ito, na wag nang ilathala pa yung kanilang mabuting ginawa. At sa kapipilit din ng manager, hinila niya sa isang tabi yung manager. Wag na po. Pakiusap mo, wag na po. Bakit ba ayaw nyo? Kasi yung babaeng kasama ko, hindi ko misis yun Okay. Andiyan pa ba tayo? Okay. So, yun yung sinasabi natin, no? Yung personal integrity, hindi ka lang tapat sa isang bahagi ng iyong pambuhay, kundi sa pangkalahatan ay nakakakitaan tayo ng ganung uri ng katapatan. Amen po ba? Amen. Salamat sa dalawa. Okay. Pangalawa ay yung pong godliness, no? Yung
yung pagnanais natin talagang ang Diyos ay bigyan nating kaluguran. No, yun ho yung sinasabi sa ating mga sinasalita, sa ating iniisip, at gayon din po sa ating pong ginagawa. So magkaroon din siya, ito ang pagsumakaitan niya na gawin, at si Paul ay yung pangatlo ay yung pananampalataya. Mabuhay ka ayon sa pananalig sa Diyos, no? At hindi sa mga bagay na nakikita mo. Amen, no? So ganun din tayo, no? Kung meron lang tayo higit nating dapat na pahalagaan sa buhay, ay yun sa pangwalang hanggan, hindi yun doon sa mga temporal, hindi material, kundi sa spiritual. Amen. Kaya tayo malulungkutin kasi yun ang ating pinupursu Di po ba? Yung tayo yumaman, yung tayo managana. Kapipilit natin sa ganung bagay na wawalan tayo ng ganung uri ng pananalig sa Diyos. Kaya napupuno tayo ng mga kabalisahan, no? Kawalan ng kasapatan, di po ba? Yun ho ang minsan nagpapababa, no, ng ating buhay spiritual, kaya hindi tayo lumagulago sa pananampalataya. Amen po ba? Dahil doon sa ating misplaced priorities, di po ba? Yung ating dapat na maging pangunahin, ay yun ang ating nagiging panghuli. Kaya nga sabi ni Jesus, di po ba? Pag sumakita ninyong kayo'y pagharian ng Diyos, sumunod sa kanyang kalooban, at ang lahat ng bagay idaragdag na lang po sa atin. Di po ba? Yung mga pagkabalisa, pagkumaling sa mga bagay sa mundong ito, ito po yung mga kinahumalingan ng mga taong walang pananampalataya sa Diyos. So maging iba ka, Timothy. Amen po ba? Mabuhay ka ayon sa pananalig sa Diyos. Amen po ba? Ganyan din tayo. Amen po ba? Kasi maalaman mo na yan kung sino ang pangunahin sa buhay natin. Kung ang Diyos nga po ba? Ang pagsumunod sa kanyang kalooban, o ang pangunahin sa atin ang lahat ng bagay ay daragdag sa atin. Kaya yun ang ating pinagsisikapang gawin. Okay? Amen po? Pang-apat ay yung pong pag-ibig, no? Ang iyong hinahanap ay yung pinakamabuti para sa iyong kapwa, hindi sa iyong sarili. Kung yun ang makakabuti para sa kanya, no? Kahit sumasalungat yon sa iyo, i-ano mo yon, i-extend mo yung iyong pangunawa, pag-ibig sa kanya. Kung yon sa alam mo rin na makaibubuti para sa kanya. Okay? Amen po? Ang pag-ibig ay matyaga. Ang pag-ibig ay mabuti. Amen po ba? Hindi magaspang ang pag-uugali. Di ba? Hindi bastos. Yan ang pag-ibig. Yung sinasabi ni Paul din doon sa 1 Corinthians chapter 13, sabi, love keeps no record of wrong. Di po ba? Hindi ka nagtatanim sa iyong kapwa. Kung ikaw'y nagmamahal, ay hindi ka magtatanim ng sama ng loob sa iyong kapwa. Amen po? Yan. So, perseverance, no? Sa kabila ng oposisyon, ay magpatuloy ka, manatili kang nagtitiis. Timoteo, pagtiisan mo, no? Harapin mo ang mga sumasalungat sa iyo. Di ba? Na may pananampalataya, pag-ibig, kabanalan, pagkamatuwid, at mayroon pong perseverance. Sabihin, yung pagtitiis sa kabila ng mga tough times, di po ba? Yung mahirap na mga panahon sa iyong buhay, buhay pagbiministeryo, personal mang buhay, buhay sa loob ng iyong tahanan, ay manatili ka pa rin no nagtitiis. Sapagkat ang nagtitiis hanggang wakas ang siyang maliligtas. Amen. Amen. Glory be to God. And gentleness, no? Panatiliin mo ang iyong kaamuan. No? Huwag kang magpakita ng kabagsikan, no? Kundi manatili ka, no, sa iyong ganang kaamuan. Tulad ng ating Panginoong Jesus, no, isa sa kanyang mangunahing description yan, no, attributes ng Panginoong Jesus, yung kanyang pagiging maamo. Amen. Tingnan nyo nga yung katabi natin. Mukha mo siya maamo. Pastor, lagi nakasimangot. Okay? Gentleness. Amen? Yung lumalagay ka, no, lagi sa paa ng iyong kapwa. Okay? Amen? So, hindi lang namin parang na iwasan, meron din naman tayong dapat na gawin
tulad nito mga mahalagang mga virtues na ito, no? Kaya yung sinasabi ni Paul sa kanya, ito ang pagsikapan nung sa iyong buhay pagmiministeryo. Okay? Pangalawa, fight a good fight. Sabi niya rito, no? Ipaglaban mong mabuti ang pananampalataya. Sa Bible, maraming klase ng pananampalataya. Merong tinatawag tayong doctrinal faith, no? Ito yung pananampalataya, ang saligan ng atin mga aral, turo ng Biblia, at ito ang atin saligan, no, ng atin pananampalataya. Amen po, andiyan po tayo. Kaya meron tayo yung tinatawag na sa ating sasamahan sa Assemblies of God, ay yung 16 fundamental truths, no? Nandiyan po sa nakatabi. Yan, kung nalilalakad kayo dyan, ay yung 16 na mahalagang doktrina ng pananampalatayang Kristiyano ng ating samahan. So yan ay sinasabi gaya ni Paul, ito yung mga sound faith, no? Yung sabihin, yung malusog na doktrina ho yan. Okay? Amen. Sound doctrines, no? Sinasabi riyan na mapapanaligan ho natin, kaya para tayo hindi maligaw, maligwak, no? Sa mga turo at aral ng mga bulaang guro na ito, ay panghawakan natin yung mga sinasabi ng Biblia. Ito pa rin. Amen po ba? Wala nang amen. Okay. Okay. So pagkat yun din naman sulat ni Paul kay Timothy, po ba? Lahat ng kasulatan ay pinahiran ng banal na kapangyarihan ng Diyos at magagamit natin saan? Sa pagtuturo ng katotohanan. Amen. Seek the truth and the truth shall set us free. Tayo po ay nabilanggo ng iba't ibang uri ng mga aral, tradisyon, di ba? Turo, aral ng ating mga ninuno. Di ba? Nabihag tayo nito sa matagal na panahon. Dahil sa haba rin ng taon, ng kanilang pananakop sa ating bansa. No? Tila parang isang puno na nag-ugat na napakalalim, na napakahirap ang bunutin. Kaya yung mga kasinungalingan na ipunla, yung mga binhi ng kasinungalingan na ipunla sa ating mga kaisipan, kalooban at puso, di ba? Para yun ay putulin, patayin, no? Sa pamamagitan ng mga katotohanan ng salita ng Diyos. Amen po ba? Kahit si Paul, hindi si Jesus, di po ba? Sabi niya doon sa mga religious leader, ay kagagaling ninyo. Niwawalang kabuluhan niyo ang kasulatan. Masunod lamang ninyo ang mga tinuro ng mga inyong mga ninuno. Ginagawa niyong saligan, ang inyong paniniwala, ang inyong mga minanang turo kaysa sa mga kasulatan o sa scriptures, di po ba? Tayo po yung mga Kristiyano. Amin po ba? Ito ang ating magiging batayan ng mga aral, turo ng Panginoon sa atin. Ito rin ay kapahayagan ng paraan kung paano natin dapat sambahin, paglingkuran ang ating Diyos. Okay? Basahin natin ang katotohanan. Italaga natin ating mga sarili sa katotohanan sapagkat ang salita ng Diyos ay katotohanan. Minsan masakit tanggapin. Di po ba? Talagang sumusuot ito. Para itong tila tarang tabak na magkabilay talim. Ayon sa description din ng Biblia, no, na lumalagos maging sa kaibuturan ng ating mga pagkatao sa pinaghahuwalayan ng kaluluwa at espiritu. Amen po. No? Kaya nga sinasabi rin ng Bible, ito rin ay naglalayon sa atin upang itumpak tayo, ituwid tayo ang atin mga maling mga kaisipan, no? Maling patakaran sa buhay, maling katwiran, baluktot na mga pamantayan sa buhay. Amen po? Kaya kapag inyong sumasalungat, no, sa mga katotohanan ito, huwag tayong mag-resist. Amen po ba? Kaya iba talagang ayaw Ayoko sa inyo, ang daming bawal. Nakapakinig na ho ba kayo ng ganon? Mga response ng tao, ayoko sa inyo, ang daming bawal. Di ba? Kaya yung napipiliin ng tao na tahakin niya, yung mas malawak na daan, na kung saan ay malaya siyang magagawa kung ano man ang gusto niyang gawin. Amen. Kaya yung sinasabi naman ni Jesus, pumasok kayo, pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Kasi doon, kukunti lang nakasusumpong nun. Pero yung dulo naman nun ay buhay. O saan pa tayo? Ditoon tayo. Amin po ba? Kahit minsan talagang tinutuwid tayo. Di ba? Sabi ng Hebrews, di po ba? Habang tayo tinutuwid, di tayo natutuwa. Pero habang tayo nagpatuwid, di po ba? Lalasap tayo ng kapayapaan.
at kaayusan ng ating buhay. Okay? So ito, yung isa sa mga mahalagang uri ng pananampalataya, yung doctrinal faith. Meron din tayong tinatawag na practical faith. Sabi, mabubuhay ako ayon sa pananalig sa Diyos. Ang pananampalataya ay napapakita ho natin yan sa pang-araw-araw ho nating buhay. Kung tayo po ay namumuhay sa pananampalataya. Amin po ba natin sa Diyos? At hindi sa mga bagay na nakikita ho natin. So meron din tayong tinatawag na healing faith, no? Manalig ka kay Jesus, no? Yan ang kanyang pangako. At siya naman din ang binigay na kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus sa kanyang mga tagasunod, na sino mapatungan ng iyong mga kamay, magsisigaling sa kanilang mga karamdaman. So healing faith, amen po ba? Amen. Marami tayong patotoo na mga kapatid na talagang sa magitan ng kanilang pananalig sa ating Panginoong Jesus, sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus, ay sila ay nagsigaling sa kanila pong mga karamdaman. Okay? Amen. Yung isang nagtaning ng doktor sa isa natin ating kapatid ay siya pang naunang mamatay kaysa sa kanya na tinaningan. Okay? Amen po? Diyan po ba tayo? So, nabubuhay tayo ayon sa pananalig sa Diyos. Amen. Okay? Fight a good fight of faith. Keeping one's faith strong. Amen po ba? Patibayin natin ang ating pananampalataya sa kabila ng atin hong mga hindi natawag nating enduring faith, di po ba? Yung pagtitiis, no? Para ang dulot nito, kaya nga tayo pinararaan sa apoy ng pagsubok upang malaman kung dalisay ang ating pananampalataya. At ang purpose po noon ay para tayo ay maging matibay. Di po ba? Sino nga po ba talagang nasubok na talagang matibay na puno? Yung dumaan doon sa talagang matinding unos at bagyo, pero hindi ho nabuwal. Amen. Kasi kasunod noon, kung tayo nabubuhay sa pananampalataya sa kabila ng matinding unos na yun ng buhay, ay ang kasunod noon ay paglago. Amen. So nasusubok ang ating pananampalataya para tayo maging matibay at sa gayon, tayo'y lumago sa ating pananampalataya sa Kanya. Fight a good fight of faith. Amen. Sa kabila ng mga oposisyon, di ba? Keep on. Di ba? Sabi ni Paul, para ikaw ay maging matibay at patuloy na lumago. Kasi sa wala namang perfectong church, di po ba? Lahat tayo, dumaraan tayo sa mga pagsubok, no? Kaya, is part of growing, no? Itong mga pagsubok na ito sa atin. Is part of being strong ang ating church, no? Para tayo maging matibay. Na siya namang si Kristo ang siyang ating ginawang pundasyon ng atin hong iglesia. Amen po? He is the Lord our peace. Amen. Okay? Siya po ang ating kapayapaan sa gitna ng mga bagyo ng buhay. Pangapat, sige po. Okay, doon pa rin, no? It requires discipline, no? Ito po ay nangangahulugan na kailangan natin na disiplinahin. Di po ba yung sinasabi ni Paul, dinidisiplina ko ang aking sarili para hindi yung pagkatapos kong mangaral, ako ay itatakwil. Yung pagsusupil, amin po ba, ay mahalaga para sa atin bilang mga Kristiyano. Pagsusupil saan? Doon sa gusto ng ating mga sarili, na mga gawa ng laman sa buhay natin. Supili natin yon. Kaya ngayon ay sinasabi ni Kristo, kung gusto mong sumunod sa akin, dimutin mo ang ukol sa sarili mo. Pasanin mo ang iyong krus at sumunod ka sa akin. Yun ay pang-araw-araw na atas sa atin ng Diyos. Araw-araw ng buhay po natin, mamamatay tayo sa ganang ating mga sarili. Sa ating mga sariling kalooban para sa kalooban ng Diyos. Sa ating mga sariling pananaw ayon sa kaisipan, pananaw ng Diyos. Yan lang ang susukli natin araw-araw ng buhay natin. Okay? Huwag tayong padala doon sa mga ng mga tao, di ba? Doon sa pamantayan, mga katwiran, filosofiya, at mga pananaw ng mga taong nakapaligid doon sa atin, ng mga pangkaraniwan. Amen? So, ang kailangan natin gawin ay supili natin ang mga ganong uri ng mga bagay sa buhay po natin araw-araw. Kailangan din ng pagsasanay, di ba? Ang pagsasanay kailangan, may consistency. Di po ba? Hindi yung
ano lang, minsan lang. Minsan sa isang araw. Di po ba? Tayo Kristiyano. Pag linggo, Kristiyano tayo. Pagka Lunes hanggang Sabado, ano tayo? Okay. Ano tayo? Born again? Minsan tawag sa atin no? Born again. So para hindi tayo napupulaan, di po ba? Hindi nagkakaroon ng double-minded yung sa nakikita ng mga tao sa atin, sa mga napapakinggan nila sa ating mga sinasabi. Di ba? Sa ating mga kinikilo, sa ating mga pag-uugali. Di ba? Kaya hindi rin tayo nagkakaroon ng mabuting impact sa mga lugar kung saan tayo naroroon. Okay? Amen po ba? So sabi nga, bloom where you are planted. Doon ka. Sumibo, lumago. Amen. Kung saan ka itinanim. Diba? May kanya-kanya naman tayong lugar Pero sa lahat ng ating mga lugar na yan, doon tayo sumibol. Di po ba? Doon tayo magbunga. At makita ito ng hayag. Na talagang tayo ay mga asin, no? Na nagpipreserba ng kabulukan ng mundong ito. Amen? At ilaw sa nadidimlan sa libutan ito. Training, kailangan natin yun. No? Sa gawin sa araw-araw ng ating buhay. Ang pagsisimula naman ng ugali natin sa yung palagi natin ginagawa Amin po ba? Nagiging ugali natin kung ano man yung bagay na paulit-ulit natin ginagawa. Okay? Amin po ba? It becomes a habit. Katulad ng pananalangin, pag araw-araw mong ginagawa yan, pagka minsan ikaw ay lumiban, parang hinahanap-hanap mo yon. Doon ka nahasa ka. Ganun din sa pagbabasa ng Biblia, no? Parang pagsasanay din ho yan sa araw-araw. Nag-aalat tayo ng oras, panahon, di ba? Sa pagsasanay para tayo ho ay masanay. Di po ba? Sabi nga ni Paul kay Timothy rin, may pakinabang sa pagsasanay ng katawan, pero higit sa lahat, sa kabanalan. Amen po ba? Kasi pang walang hanggan yun no? May eternal na dividendo yun, value, no? Yung mga ginagawa ho natin yan. Bagamat talagang salungat, no? Ang mga sanlibutan ito sa ating pamumuhay. Okay? At pangatlo, sabi rito, moving towards the goal. Di po ba? Ano ba ang goal natin? Ano ba ang motivation natin? Di ba? Pang-apat. Sige. O, kanino ba yun? It requires, ayan, take hold of eternal life. Amen? Say amen. Okay, take hold of eternal life. No? Panghawakan mo, Timoteo, ang buhay na walang hanggan. Sige po, sabi rin sa verse 12. So, panghawakan mo, tingin niyo po panghawakan mo ang buhay na walang hanggan. Kaya madalas nagtatanong ko, sino pupunta ng langit pag namatay siya mamaya? Taas ang kamay. Ayaw niyo magtaas? Pastor, hindi ko alam, pupunta pa ako ng langit. Alam niyo, pagka hindi natin mapanghawakan ito, para nating sinasabing sinungaling ang Diyos Totoo lang, ganun nakabigat yon. Hindi tayo sigurado, para hindi natin siya mapagkatiwalaan. Kaya nga yung sinasabi nating pananampalataya Ang pananampalataya ay katiyakan ng mga bagay na ating inaasahan. Di ba? Inaasahan natin, mamamatay tayo. Amin po ba? At higit natin inaasahan, yung pangako ng Diyos na meron tayong buhay na walang hanggan. Yamang sinabi ni Jesus, siya ang buhay at buhay na walang hanggan. Sino man nananalig sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. So, panghawakan mo yun. No, ang pananalig, sabi, ay nanggagaling sa puso. Di po ba? Kung ipapahayag ng iyong mga labi na sa Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, ikaw ay maliligtas. Amen. Sapagkat nananalig daw po ang tao sa magitan ng kanyang puso. At sa kayo nagpapahayag sa magitan ng kanyang labi, sa iyo ay siya po ay napapawalang sala. Purihin po ang Panginoon. Amen. O sino rito mo, pag namatay sa langit siya, dederecho. Taas ang kamay.
Yung mataas. Kasi, yung ano natin, para tayong may kulani. Okay? Amen. Kasi ito yung motivasyon natin eh. Bakit pa tayo naririto? Amin po ba? Nandiyan dito ba tayo? Dahil dumadalo tayo para magkamit tayo ng buhay na wala. Hindi ho. Para tayo maligtas, kaya tayo nandito? Ay hindi ho. Naipagkakamali ho natin yun ho. Nandito tayo, naglilingkod tayo sa Diyos dahil sa tayo po ay may buhay na walang hanggan. Ito yung pangunahin kasi ito yung nagbibigay sa atin ng motibasyon. Amen po ba? Para tayo'y magpatuloy. Di ba? Kaya yun, sinasabi ni Paul kay Timothy, dahil diyan ka tinawag ng Diyos eh. Di ba? We are called to be saved. Amen po ba? We are called to eternal life. Tayo tinawag ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Amen po ba? Kaya mamuhay tayo sa pangwalang hanggan. Yun naman ang ating isukli. Mabuhay tayo ayon sa pananalig sa Diyos na siyang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Okay? Nakukuha niyo na po? O, mamaya, tatanong ko ulit ha. Okay, nang pahayag sa mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Tayo po ba'y kay Kristo? Yan. Kaya nga tayo tinawag na Kristiyano eh, di po ba? Meaning, no, from the root word Christ, and yung iyan, one. Iano, one. We are one in Christ, di po ba? Tayo nakipag-isa kay Kristo. Okay? So, ano pa? Sabi roon, next, take hold of eternal life. Eternal life should be our motivation to stay in the faith. Di po ba? Ito yung nagpapanatili sa atin. Amen? Sa pananampalataya dahil dito sa pag-asa na ito ng buhay na walang hanggan. Kasi sayang lang kung ang pagsisikap itong ginagawa natin ito, pagsisikap para tayo mapunta sa buhay na walang hindi ho. So kung may eternal life tayo, meron ding eternal rewards. Di po ba? Pero yung eternal life, hindi ho reward yon. It is a gift from God. Okay? Amen po ba? Nauna yung gift, bago yung reward. Amen po ba? Hindi tayo re-rewardan ng Diyos dahil mabuti tayong tao, magaling tayong ministro, magaling tayong mangangaral, magaling tayong tagatugtog, magaling tayong mga awit. Dahil doon, bibigyan tayo ng eternal life. Hindi ho. Amen po ba? It is a gift from God. Okay? Ay paano yung rewards? Yung rewards, yung sinasabi natin kung ano yung mga ginawa mo para sa Panginoon. Di ba? Doon tayo susukatin. Doon tayo magiging accountable. Doon sa mga bagay na pinagsikapan po natin sa pangwalang hanggan. Dahil sa alam natin, meron tayong buhay na walang hanggan. Amen? So nakuha natin yon. Okay, take hold of eternal life. No? Ito ang ating maging motivasyon para tayo magpatuloy, manatili sa atin ng pananampalataya sa Kanya. Purihin po ang Panginoon. Amen? 5. Sige ho, panlima na tayo. Keep the commandment. Sabi niya dito sa verse 13 hanggang 15, sa inuutos ko sa iyo sa harapan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat at sa harapan ni Kristo Jesus na nagbigay ng mabuting, tingin niyo po patotoo, at siya naman dapat nating panundan. The greatest example natin ay si Jesus Christ. Amen. Sa harap ni Poncio Pilato. Okay, sundin mo mabuti, tingnan niyo po sundin niyo mabuti nang may katapatan ang mga inuutos sa iyo hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Glory be to God. No? Sundin mo mabuti, may katapatan, siya'y darating sa panahong itinakda ng mapagpala at makapangyarihan Diyos, hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Tingnan niyo po yun. Amen? So, kung talagang si Lord ay ating Panginoon ng ating buhay, tayo'y nakalaan, no? Dapat na sumunod. Ano man ang hinihingi ng pagsunod sa atin. Di ba? Kaya nga lagi yun ang hamon ni Kristo, di po ba? Lagi natin napapakinggan, sinasabi ng Bible, kung gusto mong sumunod sa akin,
Limutin mo ang ukol sa iyong sarili. Ano yung mga personal natin? Yung mga personal nating mga relasyon. Walang relasyon na higit dapat sa relasyon natin sa Diyos. Kasi pag mabuti at maayos ang relasyon natin sa Diyos, dadaloy na lang yung mabuting ugnayan natin sa atin ng kapwa. Yan man ay sa magulang mo, sa kapatid mo, amin po ba? Sa mga kamag-anak mo, sa iyong kapwa, dadaloy na lang yun. Kaya pagka nabaliktad din yun, nagkakaroon tayo ng problema. Amin po ba? So may mga isang bagay na dapat nating pinaprioritize, no? With regards doon po sa ating mga relationship. Dapat walang relasyong hihigit sa relasyon natin sa Diyos. Dapat mas mahal mo si Lord kaysa sa asawa mo. Katabi mo ba yung asawa mo? Sabi mo sa kanya, mas mahal ko si Lord kaysa sa iyo. Para may pambabanta. Amen po ba? Kaysa sa anak mo, dapat mas mahal natin si Lord. Amen? Okay? Pangalawa, yung ating mga personal na mga pag-aari. Okay? So pagkilala natin na ang Diyos ang may-ari ho ng lahat ng bagay, hindi po tayo. Di ba? Kaya huwag nating gawing excuse, no? Na hindi tayo makakadalo dahil doon sa mga bagay na higit natin napapahalagahan sa mundong ito. Tulad ng mga material na bagay. Di ba? Hello, nandiyan po tayo? Katulad ng excuses ng di po ba? Yung talinghaga tungkol sa malagang piging, di po ba? Sabi roon, hindi mo na ako makakadalo. Kahit bagamat may imbitasyon. Ang hari, para doon sa piging, inimbitahan sila. Hindi mo na ako makakadalo. Sabi mo sa mahal na hari, meron akong nabiling ilang pares na baka, kailangan kong isingkaw. Di ba? Okay? Hindi ho masama magkaroon tayo ng mga pag-aari sa mundong ito. Amin po ba? Amin po ba? Kailangan din natin yun Di po ba? Kung minsan, kung kailangan natin. Okay? Pero kung yun ang higit na papahalaga natin kaysa sa Diyos, doon tayo nagkakaroon ng problema. Okay? Kailangan kong i-test drive linggo. Test drive ko muna to. Titingnan ko, susubukin ko muna. Hindi ako makakadalo kasi dami akong trabaho Diba? Alam niyo, kung meron mang Guinness World Book of Records sa mga excuses, alam niyo kung sino magkakaroon ng mataas na record doon? Yung mga Kristiyano. Sa dami ng mga excuses. Excuse me. Hindi muna ako makakaano. Ano dahilan mo? Merong bumili ng aso, no, para merong magbantay sa bahay. Ngayon, hindi siya makadalo dahil walang magbabantay ng aso niya. Simple lang yon, pero minsan may katotohanan ho yan sa atin. Amen po ba? Minsan, mas mahalaga pa yung aso natin kaysa kay Lord Doon sa mga alaga nating hayop. Hello, nandiyan po tayo? Ang sabi ng isa, hindi ako makakadalo kasi bagong kasal po ako Honeymoon namin. Hello, nandiyan po tayo? Okay. Kaya nga lagi ko sinasabi, sana pagka kami magpapakasal, magkasal kayo doon sa mga simpleng araw. Bakit, Pastor? Linggo lang ba ang para kay Lord? Hindi yung sinasabing di ba? Minsan, ginagawa na lang nating scapegoat yun no? Parang kinakatwiran natin na, lahat naman ng araw para kay Lord Di ba? Andiyan po ba tayo? So sana nakukuha natin yung pinupunto ng Diyos sa atin, no? Yung ating mga personal na mga possession, di po ba? Una, yung personal relationship natin, yung personal possession natin, wala namang yan No, baka emergency ho yun. Okay? Amen po? Glory be to God. Palakpakan muna natin si Lord.
Next, yung pong personal ambition natin. Di po ba? Yan minsan pagka, yan ang ating higit na binigyan prioridad sa buhay natin at hindi ho si Lord at ang yung kanyang kalooban sa atin, tiyak na magkakaroon ho tayo ng problema. Amen po ba? Kahit anong pagsisikap na gawin natin, hindi natin mararating yung mga pagsisikap, yung mga goal natin sa buhay, sa makalupang mga hangarin natin ito. Sa ating mga ambisyon, sa ating mga karera, sa ating mga hangarin, sa ating mga pangarap. Hindi natin matanggap-tanggap yung mga pinapangarap natin. O kahit marating mo, yung pinapangarap mo na yon, magiging discontented pa rin tayo. Amen po? Diyan po tayo. Kasi nga, yung tinipon natin, iiwanan natin. Amen po ba? Pag tayo namatay. Pero yung tinipon natin doon, yon ang ating pupuntahan. At tatanggapin mula sa Diyos. Okay? Amen. Kaya hindi, ano sinasabi ni Paul kay Timothy, no? Na give all the praises and glory to Christ, no? Ibigay mo ang lahat ng papuri, kaluwalhatian kay Kristo. Okay, 1 Timothy chapter verse 15, sabi rito, siya'y darating sa panahon itinakda na mapagpala at makapangyarihan Diyos. Ano? Siya'y makapangyarihang Diyos, the sovereign God. Di ba? Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan at nananatili sa liwanag na di matititigan, walang taong nakakita o makakakita sa Kanya. Sa Kanya ang karangalan at kapangyarihang walang hanggan. Amen. Purihin po ang Panginoon. Next, tingnan natin. So sabi riyan, the sovereign, amen? Say darating, okay? Give all the praises and glory to Christ, who is the sovereign God, amen? The King of Kings, the Lord of Lords, and the eternal God. The sovereign. Amen po ba? So, walang posisyon na dapat aagaw sa posisyon ng Diyos sa atin, buhay. He is the sovereign God. No? Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. At siyang walang hanggang Diyos na siyang nangako sa atin ng walang hanggang buhay at walang hanggang rewards, no? Sa lahat ng mananatiling tapat sa kanyang mga utos, sa kanyang mga sinabi, sa kanyang mga ipinangako. Amen po. Mga kapatid, ito yung mahalagang paalala ho ng Diyos natin, hindi lamang kay Timothy, no, kundi sa bawat isa sa atin, sa makabagong panahon nating mga Kristiyano. No, na mamuhay tayo na may pagpapahalaga sa Diyos at sa kanyang mga panuntunan. Amen po ba? Sabi, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo ng isip upang mabatid natin kung ano yung kalooban ng Diyos, ganap at kalugod-lugod sa Kanya. Yun ang ating pagsikapang gawin. Bukod sa ating pag-iwas sa mga bagay na mga nasa sanlibutan, ay tayo naman ay dumako doon sa luklukan ng Diyos. Yun ang ating mga pangunahing layon sa buhay natin. Lagi sa araw-araw na humubuhay natin upang ating hilingin sa Kanya. Patuloy tayong gabayan, ingatan, at patuloy tayong magkaroon ng mabuting patotoo. Sapagkat sa ganang atin, hindi ho natin magagawa yan. Kailangan pa rin natin ang kagandahan, loob ng Diyos sa atin para magawa natin ang isang uri ng mataas na pamumuhay habang tayo dito nasa pansamantalang mundong ito. Amen? And sa lahat ng ito, bilang konklusyon, no, nagbigay natin ang lahat ng papuri sa Diyos at kay Kristo. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, muli po kami nagpapasalamat sa iyong mga salitang ito. Mensaheng sadyang naangko, Panginoon, sa buhay po namin sa kasalukuyan. Naniniwala kami na ang salita mo ay hindi magkakabula, Panginoon. Kung naman ang mga bagay na iyong inuutos noong paman, Panginoon, sa iyong mga lingkod, ay siya rin naman po, Panginoon, na iniaatang mong aming sundin bilang iyong mga tinawag sa iglesia pong ito, Panginoon. At nawa,
seryosohin namin, Panginoon, ang pakikitungo po ninyo sa amin, sapagkat alam namin seryoso po kayo, Panginoon, sa pakikitungo niyo po sa amin, Panginoon. Nawa ay nagkaroon ng higit na bigat, Panginoon, ang mga salita po niyong ito sa amin, personal, nang sa gayon ay tulad ni Paul, higit ang aming Panginoong Yesus, ay magkaroon kami ng isang mabuting patotoo sa loob ng aming tahanan, sa loob ng aming tanggapan, o saan man kami naroroon, Panginoon, ay makita nawa sa amin ang liwanag ni Kristo, na siyang aming ilaw, na siyang nagbibigay liwanag sa aming mga buhay at patotoo, Panginoon. Patawarin mo kami kung may pagkakataong kami naging dahilan ng pagkakasala po ng aming kapwa dahil po sa aming mga sinasalita, sa aming mga iniisip, at kayo din po sa aming pong mga ginagawa, Panginoon. Walang bagay na matatago po namin sa iyo, Panginoon. Ang lahat ay hayag sa iyong paningin. Nandito man kami o nasa aming kanya-kanyang buhay. At hiling lang namin, Panginoon, na kami po ay patuloy po niyong gabayan, Panginoon. Nang sa gayon, Panginoon, ang mga mensahe po ninyo ito ukol sa kabanalan, Panginoon, ay hindi ho namin makalimutan. At sa gayon, Panginoon, ito ang aming maging motibasyon, Panginoon, upang sundin, Panginoon, ang iyong kalooban sa aming buhay. Kaibigan, kung sa tanang iyong buhay, hindi mo tiyak ang iyong patutunguhan kapag kinuha ng Diyos ang iyong buhay. Si Jesus ay namatay alang-alang sa ating mga makasalanan. Sa gayon, kung siya iyong tatanggapin ng buong puso na may pananampalataya, yan ang pangako niya. Ang buhay na walang hanggan ay makakamit ng mga taong mananalig sa Kanya. Kung yan ang nais mo sa umagang ito, bakit hindi ka manalangin sa iyong kinalaligyan? At sambitin mo ang panalangin ito na maging taimtim nawa sa iyong puso. Sabihin mo, Panginoong Yesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Humihingi po ako ng tawad sa lahat po ng aking mga nagawa, mga kasalanan. Panginoong Yesus, sumasampalataya ako na ikaw ay namatay upang ang aking mga kasalanan ay mabayaran. Ako po ay mapawalang sala. Sumasampalataya rin ako sa iyong muling pagkabuhay. At dahil doon, Panginoon, magkakaroon ako ng buhay na walang hanggan. Tinatanggap kita sa aking puso, Panginoon, bilang aking tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. At simula po ngayon, Panginoon, ang buhay ko pong ito ay aking pong iniaalay ng lubusan sa iyo. Pagalingin mo po ako, palakasin mo po ako, gamitin po ninyo ang aking buhay, Panginoon, para sa iyong karangalan. Marami pong salamat. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Lord, sa oras na ito, patuloy namin pinagkakatiwala sa iyo ang mga sandali ng aming pong pakikisama, fellowship na ito. Para sa iyong kapurihan, kami po ay nagbabalik nito sa ngalan po ni Jesus na aming Panginoon at aming pong tagapagligtas. Amen, amen.